Dear Kuya Poy, tawagin niyo na lamang po akong Tina, 29 years old mula sa Bulacan. Matagal nang nanligaw sa akin ang lalaking itatago ko na lamang din sa pangalang Jeric. Lahat ng tao sa paligid ko sinasabing sagutin ko na siya. Para kasi siyang anino ko noon. Hindi ako tinatantanan hanggang sa bumigay na nga rin ako. Nang naging kami na nga, Kuya Poy, hindi ko akalaing magiging ganito siya ka-sweet. Ramdam ko ang pagmamahal niya. Parang ako lang ang babaeng mahalaga sa kanya. Pero hindi rin pala ako matatahimik. Isang araw kasi nakita ko siya sa isang buffet restaurant. May kasama siyang babae. Biglang sumikip tuloy ang dibdib ko. Hindi ko alam kung magpapakita nga ba ako sa kanya o magpapanggap na hindi ko siya napansin. Umuwi na lang ako na hindi mapakali. Nalaman kong katrabaho niya lang pala ang babaeng yun at wala naman daw dapat na ipag-alala. Pero simula noon, Kuya Poy, hindi ko na naalis pa sa isipan ko ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Habulin kasi si Jeric. Ganito kasi ang itsura niya. Matangkad, maapil at maamo ang mukha. Isang beses nga napagtripan kong silipin ang message request niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang nagsisiksikan sa inbox niya na mga messages. Ang daming mensahe, hindi lang mula sa mga babae, pati sa mga Becky. At doon na nga ulit ako kinabahan. Kinausap ko ang matalik na kaibigan ni Jeric na tatawagin ko na lamang sa pangalang Dan. Lagi sila magkasama sa mga galaan at sa inuman. Kahit sa simpleng mga paglabas-labas ay sila lagi ang hindi mapaghiwalay. Halos magselos na nga rin ako sa closeness nilang dalawa pero sinasabi ko na lang sa sarili ko na lalaki rin naman si Dan. Wala naman akong dapat na ipag-alala. At si Dan pa nga mismo ang nagsabi sa akin na huwag mong pag-isipan ng masama si Jeric. Mahal na mahal ka nun. Sinubukan ko naman magtiwala, Kuya Poy Hanggang isang araw, biglang may bagong mamahaling motor na si Jeric. Tuwang-tuwa siya. Ang sabi niya, matagal niya nang pinapangarap yon. Hindi ko na inusisa kung papaano niya yun nabili. Naging masaya na lamang ako para sa kanya. At hindi lang yon, napansin ko rin na may bago siyang phone. Mamahalin din. Sinabi niya sa akin na bigay raw ng kapatid niyang nag-a-abroad. At gaya ng dati, Kuya Poy, si Dan ang unang isinama niya sa gala. 3 beses sa isang linggo kapag magkasama sila. Sabi ko sa sarili ko, mas okay na si Dan ang kasama ni Jeric kesa ibang babae. Pero isang gabi, dumating itong si Jeric, lasing. Si Dan mismo ang naghatid sa kanya sa apartment. Nagmamadali itong umalis matapos niyang akayin si Jeric papasok. Napansin ko ang isang cellphone sa sofa. Kinuha ko ang cellphone na yon, inakalang naiwan ni Dan. Pero nang bubuksan ko para siguraduhin, tumambad na nga sa akin ang wallpaper at ang nasa wallpaper, ang picture ni Jeric. Nanlamig ako, Kuya Poy. Bakit may ibang phone si Jeric? Hindi rin naman ito yung bago niyang phone o hindi rin naman ito yung luma niya. Pinindot ko nga ang screen. Walang password. At agad kong nakita ang isang notification. Nagustuhan mo ba ang request mong bagong motor? Iyon ang nilalaman ng message notification. Galing kay Dan ang message. Bigla ako napigilan at para naging statwa. Napilitan akong i-scroll papababa. At doon ko nga nakita ang thread ng mga mensahe, mga usapang tila hindi ko na dapat pang makita. Kuya Poy, sa totoo lang parang may sumuntok sa dibdib ko. Nasa harap ko lang pala ang totoong ahas at hindi ko na kailangan pang itanong kung bakit. Simula noon ay hindi na ako matahimik pa.
Papaano mo nga ba kukumprontahin ang isang taong hindi mo alam kung dapat mong saktan o ipaglaban? Papaano ko siya kukumprontahin, Kuya Poy? Papaano kung mali naman din ang iniisip ko? O papaano, lalo kung tama? Hanggang ngayon tuloy ay napapaisip ako doon sa mga gala nila ni Dan. At ako, humihikbi na lang sa isang sulok at nagaantay ng kasagutan. Lubos na gumagalang Tina ng Bulacan. Mga kapatid, yan nga po ang kwento nitong si Tina na nagulantang sa kanyang natuklasan tungkol sa kanyang jowa na si Jeric at sa espesyal na pagtuturingan nila nitong si Dan. Alam mo, kung hanggang ngayon nabasa mo na yung thread ng messages nitong sinasabi na mag-best friends na si Dan at si Jeric, pwede ba, Tina? Konting katalinuhan lang naman ang hinihiling sa atin ng pagkakataon. O alam mo, kapag ka nagmamahal tayo, we do crazy things, 'di ba? When we're in love. Totoo 'yan. Pero wag naman tayong magtanga-tangahan kapag ka nandyan na sa harapan mo. O yung taong mga nanloloko sa'yo. Unang-una yung jowa mo, hindi mo ma-explain kung saan ang galing yung motor. Wala namang masama 'di ba? Pero alam mo naman, sa isang tao, kung ano lang yung kanyang kakayanan din. Tsaka magkakasunod na mga eksena yan. Plus, yan na nga, huli na. Kapag kahuli na, alam mo na. Pero kita mo naman, inihaharap niya pa rin sa'yo itong si Dan bilang isang kaibigan. But no, ang ahas ay ahas pa rin. Kahit yan ay magpalit ng balat, ahas pa rin yan pagkatapos. Mas fresh lang, 'di ba? Kapag ka nagpalit na ng balat niya. Pero alam mo, ayan na, nagpakilala na sa'yo nang dahil sa isang pagkakataon, itong si Jeric, please, wag nang maging tanga. Yun lang. Dahil meron pang mas deserving sa pagmamahal mo kesa kay Jeric.